Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today's video ay magbibigay tayo ng update doon sa ating minarcot or air layered na mulberry trees. So today is exactly 1 month simula nung i-marcot natin yung mga sanga ng mulberry. So tara, silipin natin. Let's roll! Sa aking mga subscribers, mga supporters, at sa mga bago dito sa aming channel, we already hit the first milestone, the first level of monetization. So sa ngayon ay open na ang membership ng ating channel. So I would like to invite you guys to join our channel to purchase membership sa aming channel. So we have 3 levels. Ang seedling, which will cost 39 pesos. So ito ang mga kasama niyang perks: loyalty badges, emoji, member shoutouts, member only pools. At sa second level naman, ang growing garden, it will cost 119 pesos. It includes perks from previous levels, plus early access to new videos, members only live chats, members only shorts, members only videos. At sa third level ng ating membership naman, the Harvest Circle, it costs 299 pesos and it includes perks from previous levels also, plus member shoutouts, members only live streams, and priority reply to comments. I would like to say thank you in advance para dun sa magpapa-member ng aming channel. Guys, it will help us a lot. So, thank you. When you opt to become a member of our channel, don't think of the perks. Instead, think of the chance na makapag-bless ng iyong kapwa. Kasi para sa akin, ang totoong paraan para ma-bless mo ang iyong sarili ay mag-bless ka ng iyong kapwa. Thank you so much. Ayan. So, nandito na tayo sa aming front yard garden. At napakasukal na. Dahil sa aking mga tanim na wild ampalaya. So, tara, puntahan na natin itong ating marcoted or air layered na mulberry. So, okay. Ang minarcot natin noon ay 5 peraso. So, ito na sila ngayon. Ayan. Ayan, oh. So, 1 month na kasi simula nung minarcot ko ito. Kaya, ganyan nakarami ang kanyang ugat. Yan. As what I've said the previous videos, 15 days to 20 days ay meron ng lumulutang na ugat niyan. Kaya lang sa by practice hindi ko tinatransplant ng ganun pa lang ang age ng marcoted plant dahil nga mas kampante akong i-transplant kapag marami na masyado ang roots niya. So kagaya nito, yung root system nito mas mataas ang chance na mag-survive yan kapag transplant na natin. Okay, so yan. Tingnan mo, namunga na dito. Hindi na nakapaghintay na maiprune ko itong aking marcoted na sanga. Namunga na agad. Okay, so yan yung isa sa mga minarcot natin. Next, eto. Ayan, kita nyo ang dami ng tawag dito, roots, at saka bumuka na talaga yung plastic na ginamit natin. Yan. Maria Ansay Vlog, Bicolana Vlog. Ayan, oh. So kapag umuulan, lalong naglalabasan ng mga ugat yan, yung mga Boss bagong Henry ugat. TV. Thank you for subscribing and for your support. Ang ganda tingnan ng mga ugat niya. O, dito, nagsanga na dito sa, yan.
So kapag pinutol natin to, ito naman ang ano niyan, ang uunlad, no? So next, ito ang dalawang sanga dito. Ayan. So talagang effective yung ating paraan. Sanga-sanga na siya. Yan, kagaya nito, kapag transplant natin to, yan, madami na siyang sanga-sanga dyan. Kapag ganyan ang ano niyan, mabilis na rin kaagad yan mamumunga kapag transplant na natin. Okay, so apat na puno. Ngayon punta tayo dito sa panglima. Ayan. So, ito, tingnan niyo. Hindi ma-focus. Ayan. Focus na pa. Anyway, ayan. Ganyan ang itsura. Ganyan ang itsura nung roots kapag mga nasa 15 to 20 days pa lang. Talagang medyo makulay white na yellowish. Ganyan na ganyan. So, hindi ko yan tinatransplant pag ganyan pa lang. Ito, pagka ganito na, medyo brownish na, maitim. Kasi, yung ganyang klase ng ugat, mabilis na yan makasurvive sa kapag transplant na. So, yan yung panglima natin. Tingnan nyo, lahat sa dami ng ugat, bumuka na yung ating plastic. Kumakawala ang mga roots. So, i-schedule na naman natin ito ng transplant. At ito na ang ating pang-anim. Ang-anim na puno. Ayan. Lahat yan sila. Bumuka na. Dahil sa dami ng ugat. Kailangan nang kumawala ng ugat. See? Okay. So yan, yung ating 6 na perasong sanga ng mulberry trees na minarkot natin or air layered mulberries. So yan, ang daming sanga na yan. So kapag transplant natin ito ulit, yung pamamaraan natin ay puputulin natin hanggang sa kung anong abutin yan, mga 5 feet, 4 feet, ganyan. Para kapag nasa lupa na siya, marami na rin siyang sanga-sanga at matangkad na rin siya. Mabilis na rin mamumunga nun. Ayan, tingnan mo yung dati kong pinagkuhanan ng sanga. Diba? Sanga-sanga na siya. Ang dami ng sanga. Yan naman ang next na i-schedule naman for marketing. Ganyan lang ang pamamaraan ko ng pagmamarkot. Kasi, pagpapropagate ng mulberries dahil hindi talaga successful kapag cuttings ang ginamit ko. Ayan, napatarastas muna. Ang cute, tingnan. At ganun, hindi ako marunong mag-focus ng camera. Ayan, ang cute. Okay. So, abangan nyo sa susunod na upload ay ang pag-transplant na ulit ng ating mga air-layered na mulberries. So, tatanim natin sila dun sa gilid na yun. So, continuation lang nito kasi ang plano ko ay gagawang ako dyan ng mulberry lane hanggang doon sa dulo, doon sa may likudan pa ng aso. So, paulan na naman. Best timing pala dapat ngayon mag-transplant, no? Kasi umuulan.
Okay, so that's it for now. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming maliit na channel. I hope na nagustuhan niyo ang video natin sa araw na ito. And don't forget to like and share this video. And please, don't forget to subscribe. Let's grow. Bye-bye.